Sabi nila, ang mga alaala ay parang lumang kanta. Minsan nakakalimutan natin ang lyrics, pero hindi ang nararamdaman natin habang pinapakinggan ito. Today, I'm taking you back to a place that holds a lot of unspoken stories. Ginawa po namin itong vlog na ito para i-share po sa inyo ang mga tumatak, masasaya at importanteng alaala sa amin dito sa Dait. Sa video po na ito, mapapanood nyo ang mga lugar at mga tao na talagang tinetreasure po namin dito. Samahan niyo po kami at balikan po natin ito. So ayun, galing kami ni Boss D sa labo kasi may chinek kami na gamit sa bahay para makita namin kung okay na ba kung nakalas na ang kama namin. So after nun, sinaya ko si Boss D na pumunta kami sa Anitas. Kasi dahil isa yon sa special namin na lugar dahil doon nangyari or naging kaganapan sa gender reveal ng aming baby Rosie at doon namin nalaman ang it's a girl! So itong lugar na to, isa to sa alaala namin ni Dan. Dahil dito, ito yung lugar na to. Hi! Welcome po! Dito namin nasaksihan kung ano ang kasarian ni Rosie. At dito kami nag-countdown. Dancing shadows on the walls. Catch me if I fall. Electric dreams that make me whole. Malakas na gutom ko na babae yun kasi maraming sign down. So yun, ito yung lugar na to kung saan kami nag-countdown at sumigaw ng Catch me if I Aboy. It's a girl! It's a boy ang sigaw ko dun eh. Yes, yan. Ito yan, oh. Yan yung ano. Ang ganda na nga, oh. Mas pinaganda pa ni VG. Ba't dati ba wala to? Wala ito, di ba? Ay, oo nga, bago to. Naalala mo, bago siya. In-extend niya. Yan, so, nakakamiss naman. Mamimiss natin to kasi Oo. dito natin ginanap ang baby, ang gender reveal. Yes. At dito nila nasaksihan na it's a girl. Yun. Tapos dito yung ano natin, yung entrance natin, no? Oo. Saan? Dito yung entrance, oh. Saan tayo bumaba? Doon. Dito nakahilera yan yung mga bisita natin. Sila Insan. Sila Meg, di ba? Oo. Sila Meg. Ayan, dito yan. tayo na, no? Diyan tayo bumaba. electric dreams they make me whole. Spark the fire in my soul. Dancing shadows on the wall. Catch me if I fall. Catch me if I fall. Boy tayo, boy. Insan! Catch me if I fall. Tapos doon sa harap, may interview tayo doon. Nagpasa na namin yung ganung stage. Kalaban lang. Importante yung samahan namin. Yung respeto namin. Ano kami? Hindi nawala yung tiwala namin or yung Tsaka hindi naman dumating sa point yung nagkaroon tayo ng away na malala. Siguro normal naman sa relationship yung may discussion sa isa't isa. Pero hindi kami dumating sa point na naging toxic kami sa isa't isa. may interview. Diyan yung interview yung nagaganap. At sila yung nag-edit ng vlog. Yes. Sila ang ganda. Kaya ito, ay hindi natin to. Dito Ano lang kasama. tayo eh, outdoor lang tayo. So yan, pagbaba natin, nandiyan na sila. Isa sa mga hindi natin makakalimutan tong lugar. Tsaka tignan mo naman, napakaganda, oh. Oo. Di ba? Talagang ito yung pinaka talagang spot na pinili natin, no? Maganda to. Lalo na pag na-drone shot to. Got the vibe. We gonna ride. Kasi Oo, di ba nung nag-drone shot kabila tayo? dagat na eh. So, ganda. Mamimiss natin to kasi Oo. walang ganito masyado sa Manila. Malalayo. Malalayo like Malalayo yung lugar. Antipolo, Sambales, yan. Pero mas marami naman. Yeah. Mas marami tayo doon mapupuntahan. So yan, dito ko maalala na dito nag-fireworks. Oo, may fireworks Yan. pa nga pala yun, no? Fire
fire in my soul, dancing shadows on the wall. Catch me if I fall. Catch me if I fall. Binigyan natin ng isang special si Baby Rosie. Mapapanood yan ni Rosie Oo, mapapanood niya pagdating yan. ng tamang edad niya. Ilan taon ba? 2? 3? 3 siguro, Maintindihan niya na yan. Maintindihan niya na. So, yun po. Ito ang lugar kung saan isa sa tumatak at special na Special alaala. to para sa atin nung para kay Rosie. So, yes. So, memories natin to kay Rosie. So, dito sa diet, dito ko napatunayan na ang bawat pangarap ay nadadaan sa sipag, syempre at tiwala sa sarili. So, dito, naging saksi ang lahat kung paano ko nakamit ang aking mga narating sa pagiging isang charity vlogger. At yun, ang ating mga achievements na nagawa sa pagiging kalingap. So, unang-una dyan, syempre, ang ating mga naging pabahay. Una dyan, si Super JR, ating unang-unang pabahay. And then, syempre nasundan ka agad yan ni Kuya Brooks. Kaya sobrang saya ko na nakatulong ako na mabigyan ko ng sariling bahay si Kuya Brooks, si Tita Elena at syempre si Ali. At ayun, nasundan pa ulit yan kay Dayan naman. So ito yung pabahay ko na masasabi ko na talagang sa akin lahat nang galing ang pabahay na to. May nag-sponsor dyan pero parang 90 to 95% naging contribution ng ating YouTube channel dyan. Kaya sobrang, ito yung pinaka mas natin, naging pagdating sa pabahay. Ito talaga yung kiladayan, yung pinaka, parang masasabi ko na mag-isa natin pinagawa. At syempre sa tulong ninyo, ng mga supporters at viewers, syempre dahil po sa inyo yan, kaya nagawa natin yon. Ayan yun, nasundan din kila Kim, di ba, pang-apat natin. And then nasundan ulit kila Manilyn naman, ang ating pang-limang pabahay. Di pa dyan nagtatapos. Meron pa tayo na napabubungan, si Ate Nelia. And then meron pa ulit isang bahay ulit ang napabubungan natin kila Nene, ang scout ni Kuya Brooks. So, yun yung mga hindi ko makakalimutan sa isang pagiging kalingap at charity vlogger is yung mga achievement na nagawa natin sa tulong po ninyong lahat. Kaya nagpapasalamat po ako dun. At ang saya na nagawa ko yun, nagawa natin, hindi ko inaasahan na kakayanin pala natin. And syempre, pinaka most memorable natin sa pagiging charity vlogger is yung nagawa natin magpa-Christmas party kasama ang mga beneficiary natin. Halos lahat, kompleto. Halos, may iilan lang hindi nakapuna. Pero napakasaya po nun, napaka-successful. Thank you kay Bruce Bain Australia sa kanyang pagbigay ng pagdagdag sa ating Christmas party, sa mga tumulong sa atin doon, sa mga naging host si Jenny. Maraming salamat na napasaya niya ang ating Christmas party. Kaya yun, napakasaya ng mga memories natin dito na babalik-balikan ko yan. Pag nakabalik kami sa diet, talagang bibisitahin natin isa-isa yung mga yan. So, yun lang. Day of July 2025, Project Manager Kalingap Dan and Project Council Chairman. So, ang isa po sa mga alaala na pinakamahalaga sa akin dito sa Daet, ang top 1 si Ali po talaga.
Sa totoo lang guys, isa si Ali sa mga rason kung bakit mas na-convince po ako na makipagsapalaran dito sa Dait. Kasi si Ali po talaga ang happy pill namin ditong lahat. Siyempre si Rosie dumagdag na rin ngayon. So yung mga memories po namin kasama si Ali kapag pinapasyal po namin siya sa SM ni Deans, pagka pumupunta siya dito sa bahay, and kahit noon pa na nakatira kami kila Kuya Brooks, yung kulitan namin hanggang madaling araw, si Ali po talaga ang pinakamamimiss ko dito. And syempre yung mga big events namin dito sa Dait, yung mga personal big events gaya ng Christmas, mga birthday namin na magkakasama kami, kasama na rin po ang Team Brooks na nagsasalo-salo kami dito. Tapos, nagkukwentuhan, bonding, isa po yan sa pinakamamimiss ko din po. At talagang tumatak po sa akin. At syempre yung mga beneficiaries ko din guys, isa rin po sila sa mga inaalala ko at mamimiss ko. At syempre yung yung tanawin dito sa Dait. Ngayon lang po actually nagsisink in sa akin na nasa probinsya na pala talaga kami. Kung kailan aalis na po kami, doon pala nagsisink in sa akin na ibang-iba pala talaga ang Manila sa province. Dito talagang sariwa yung hangin at saka malamig. So, isa po yun sa mga mamimiss ko dito kapag umalis na po kami. Siyempre guys, ang isa sa mga pinakatumatak sa akin na alaala is yung Team Brooks siyempre. Yung pag-i-scout namin ng magkakasama. Talagang kompleto kami lahat. Mula matanda hanggang bata kasi si Ali kasama din. So, ang saya na experience namin. Kulitan sa loob bago pumunta sa mga beneficiary or mag-scout. Kaya yan, isa yan sa mga mamimiss ko. Tsaka yung mga labas-labas namin ng magkakasama, mga bonding, mga food trip, mga adventure. Yan. Ayan ang isa sa mga tumatak sa akin. At syempre, yung ang pinaka talagang mamimiss ko is yung bahay ni Kuya Brooks. Syempre, dun lahat nagsimula eh. Doon una naming vlog, unang prank, unang lahat, as in lahat, doon nagsimula. Doon kami natuto ni Hana mag-vlog, mag-charity vlog, pati sa YouTube, lahat. As in doon lahat. Siyan, pagka mamimiss namin yung kulitan sa bahay, pagkagising mo, maririnig mo na agad si Kuya Brooks, makulit, tas si Ali, kakatok sa kwarto namin, gigisingin na kami. Kasi minsan late na talaga kami natutulog ni Hana. Kasi sinasamahan niya din ako minsan mag-edit pagka di pa ako tapos, mga alauna, gising pa kami niyan. So yan. Isa yan sa mga miss ko. Tas paggising namin ng umaga, magkakape kami. Ang sarap ng simoy ng hangin, talagang fresh na fresh, puro puno. Yan ang mga bagay na mamimiss ko.
So guys, ito ang isa sa pinakamamimiss ko sa bahay ni Kuya Brooks. Itong kwarto na to kasi dito po kami natulog ng ilang buwan. So dito ang pwesto namin ni Deans. Ito ang pwesto ni Mama Gemma. And dito si Yaya Beth. So, ang pinaka-mamimiss ko dito guys, pinaka-memorable sa akin dito sa bahay ni Kuya Brooks, yung pagka-umaga, si Ali, kakatok po siya dyan. Kumbaga siya ang alarm clock namin. Tapos kukulitin lang namin siya sa gilid ni Vince. After nun, lalabas na kami, kakain na kami sa labas. Tapos yung time na yun, wala pa po yung bagong kusina nila Kuya Brooks. So, lagi lang kami dito sa may tapat, sa may unang-unang ano niya, parang, yung tawag doon, balcony niya. Magkakasama lang po kami lagi dyan. So, yung feeling na paglabas mo, sariwa yung hangin, puro puno, puro ibon. Tapos, kami-kami yung magkakasama. Siyempre, sa tagal po namin na hindi nagsama ni Kuya Brooks. Yung time po na yun, syempre, sobrang special po yun sa akin. Tumatak po talaga yun sa utak ko at hindi mabubura yung mga ganong memories na buong-buo po kami. At bonus pa na, syempre, si Tita Elena and si Ali kasama namin. At alam niyo ba guys, sa pagstay namin dito, never kaming nagkaroon ng conflict or parang feeling man lang na hindi kami welcome or parang hindi na okay. Sobrang okay na okay po talaga dito. Kaya thankful din kami kay Tita Elena and syempre kay Papa. So ito, mamimiss ko to guys. Pero hindi naman ako super nalulungkot kasi alam ko na babalik at babalik kami dito. Syempre nandito si Kuya Brooks eh. So hindi ako yung sobrang nasasad na baka ito na yung huling punta ko dito. Hindi. Kasi alam ko matutulog pa kami ulit dito. So ayun, si Dins naman. So, yan. Sabi ko. Then, guys, ito, yan. Diyan ako lagi. Ito yung ano, yung pwesto niya. Yung spot ko, diyan ako lagi nag-edit, guys. Yan, papakita ko. Ito, kaya dito kasi Saksaan. malapit sa saksaan. So, yan. Ito yung pinaka-core memory ko kasi dito ako nag-edit, guys, eh. Habang, kunwari, minsan, nagpa-vlog ako. Kasi di ba dati, guys, pag nung, parang sobrang tayo sa video ni Kalinga Pana. Tutok na tutok. Oo, tutok na tutok. Talagang ginagandahan ko bawat video. So, yun. Kaya minsan lagi akong puyat. Minsan di ako nakakasama ng mission. At may isa pa, yung sala nila Kuya Brooks, di ba laging pagkatulog na sila, dalawa tayo, minsan nanonood lang doon. Oo, yun. Kasi ang Minsan comfy nung paggabi. sofa at Yung saka laki ng TV. TV, tapos ang comfy nung sofa. Ako guys, ang pinakamamimiss ko talaga dito sa Bicol ay yung pagsama-sama sa pag-i-scout at saka pagka meron pong event ang Kalingap. Dati po nangangapa po ako pag mamamalengke kasi alam ko lang po ay talipapa. Pero ngayon sa tagal namin dito na 1 taon higit, namamalengke na po ako sa sentro. Pagka naiinip din ako sa bahay, namamasyal lang ako dyan lang sa New One, sa SM at saka sa 101. Mamimiss ko talaga dito yung yung dating kainan namin ng mga Team Brooks. Siyempre, matagal din namin napagsamahan ang Team Brooks. Sila Ate Lorny, Ate Rhea, tsaka nagpapasalamat po ako sa nahihiram namin yung sasakyan ni Ate Lorny dahil yun ang ginagamit namin sa pag-i-scout.
Ako guys, mamimiss ko dito sa Daet, yung pag-alis-alis namin ng mga Team Brooks, yung may bigla-bigla, tapos ako nagluluto, lalo na po yung magkukuan po, yung magpapiding, ako nagluluto kasi gusto ni Brooks, ako daw magluto kasi gusto nila yung luto ko. Tapos minsan pumupunta kami ng ilog, swimming kasama mga Team Brooks, tapos yung pumupunta kami ng Bagasbas, yung bigla-bigla kami umaalis. Mamimiss ko talaga yung bonding namin dito, lalo na kung minsan nang sumasama kami sa scout nila, talagang nakakamiss. Sana makabalik din kami dito minsan para dumalaw sa kanila kasi namimiss ko rin sila, kami lahat. Tsaka minsan kung may event ng mga kalingap, mamadali si Brooks para magkuhan, hala, bilis, punta na tayo doon kasi baka malilit tayo, ganoon. Mamadali din kami, minsan napapasok na nga ako sa kakaluto, para namimiss na, ay mamadali si Brooks pumunta ng kuhan na, kasi baka daw nandoon na lahat ang mga kuhan, kami na lang nahuli. Ganon. At saka, siyempre, namimiss ko rin si Jomar. Ikaw, may naiisip ka pa bang alaala mo dito sa Camp Norte? Marami. Siyempre, sa 4 na taon ko dito, punong-puno ng mga experience and memories kasama ang Kalingap. So, kung sa Kalingap yung aalalahanin ko, sobrang dami kong mamimiss dito. Tulad ng ano? Siyempre, una-una yung mga misyon. Yung sama-sama natin sa K-Boys, sa tahanan, at siyempre yung mga kasama natin dyan. Lahat po ng mga K-Boys, mamimiss natin yan. Lalo na yung mga unang-una ko nakasama. Sila Ian, sila David, si Edu, sino ba? Yung mga batch 1 yan, si Kuya Jason, yan, sila Vente Boy, at hanggang sa dumami na ng dumami, hanggang ngayon, ay ano na, ayan, ang dami na Marami namin. na kayo. So, mamimiss ko lahat yon, yung araw-araw na pagpupunta namin sa mga beneficiary. At syempre sa mga beneficiary ko din, mamimiss ko lalo yun. Yung mga malalapit sa akin, mga close ko, yung mga talagang binabalik-balikan natin, consistent. At mamimiss din nila tayo syempre. Nagpaalam na tayo sa kanila, kaya nakakalungkot. Medyo mga emotional din sila. Kasi ano rin tayo mawawala sabihin natin 1 taon din, di ba? Matagal din talaga yun. Hindi Diba? naman 1 taon, talagang wala na tayo sa Camp Norte siguro. Hindi natin alam, Baka basta bakasyon na lang tayo. magtatagal kami sa Manila. Oo. And for good na din. And dito, yun nga, magiging bakasyon na lang ang pag-uwi namin dito sa Camp Norte. Kaya, yun, malaking changes ulit ang magbabago. Pero, ayun, yun nga, sa mga nakasanayan ko sa araw-araw na ginagawa natin dito. Kumbaga, yun na yung routine mo talaga. Yun na yung routine namin. Yun na yung, parang naging trabaho na namin, ang maging charity vlogger. So, mamimiss namin yung kulitan sa biyahe, yung tawanan, yung asaran, yun yung hindi yun yung hindi nakakasawa. Yung mga lakad-lakad yung malalayo. Yung banding namin, at ang dami kong experience dito na hindi ko nagawa sa Manila, yung pagpunta sa mga bundok-bundok,
At dito akong natutong mawala yung hiya sa pagsayaw, Oo. sa pagkanta, dahil Kasi ano ka naman, di ba? Parang nonchalant. wala, hindi talaga ako ganun. Mahihain nga ako sa camera, pero nung dumating ako sa Kalingap, lahat yun nawala, nagbago lahat. Yun. Kaya marami din talaga ang changes. Changes. Kaya mamimiss natin yun. Yun. Sumuporta sa aking pinsan na si Kalingap Dan. Ayan, maraming salamat po. Sana patuloy pong suportahan. Laking tulong po ng ginagawa nila na pag-scout para mas mapabilis po yung paghanap natin sa mga nangangailangan. Ayan. Happy 10,000 subscribers. Ikaw, ano ba? Sa akin, alaala, syempre, yung routine ko din, siguro, sa family ko, tapos, I mean, yung routine ko rin na paikot-ikot lang din na, tulad niyan, nung time na nasa labo ako, nung hindi pa tayo nagpo-for good dito sa Dait, dito sa bahay na to, na mamimiss ko, na alaala ko, sila daddy, sila papa, kasi, lalong-lalo na pag nagme-message sila sa akin. Tapos pag nalulungkot ako, pupunta lang ako sa kabilang bahay para makipaghalubilo lang sa kanila. Laking lolo kasi ako, laking lolo-lola. So, yun, dahil nga panganay ako na anak, tapos panganay na apo din. So, di ba pag ganun, parang ka na rin bunsong anak ng lolo't lola Di ba parang halos katabi na siya yung ganon. Yun, yung parang pag once kasing dumadating ako sa puntong malungkot, yun lang, makita ko lang sila or mayakap ko sila or makakwentuhan. Yun naman yung namimiss kong routine. Kaso, syempre, wala tayong magagawa. Kailangan nating pumunta sa kung saan tayo mas mag-grow. Kasi alam ko na malulungkot yung lolo ko, sila daddy, yung family ko na
kung pipilitin ko dito, kung di naman na nag-grow yung sarili ko or yung binubuo nating family, mas malulungkot sila na makitang nahihirapan tayo. Pero di ba nga masaya sila na tiwala sila sa atin? Oo, I mean, Kaya, malungkot sila. Ibig ko sabihin, malungkot sila na kung sakali man na walang nagbabago sa mag-i-stay atin. lang tayo dito na hindi na parang sustain na lang yung tulad, di ba? Wala nang nasabi ko. pagbabago Oo, na wala ano. nang pagbabago. Yun nga, kaya Kumbaga, hindi ka umaangat masyado. Nakaano ka lang, steady ka lang. Parang ganun. Hindi naman natin masasabi ang panahon. Siyempre, kailangan natin mag-try and try kasi lalo na may anak tayong umaasa sa atin. Hindi pwede. Kung tayo, kaya nating magutom eh. Kaya nating, di ba, hindi kumain. So, talagang, yun yung ano ko. Pero masaya sila kasi nakikitaan nila tayo ng potential. oo, kasi Diba? ano naman, may tiwala sila sa Oo, iyo, grabe yung sa akin tiwala. na nakadagdag din ng parang nabuboost yung ano natin, yung confidence Oo. natin na kakayanin natin to. Yun. Sobrang ganda ng mga pinabaon nila sa atin. And syempre guys, si Kuya Brooks at saka si Tita Elena, yung mga moments po namin sa bahay nila nung mga oras na doon pa po kami nakatira. Ang tagal din po namin doon, siguro almost a year. Yung mga moments na hyper si Kuya Brooks, mahilig po kasi siyang manggulat. So yung mga moments na bigla na lang po siya magbabaksak ng kaldero, I'm sure sa mga solid supporters po ng Team Brooks, lalo na ni Kuya Brooks, alam niyo po yan. At yung kakulitan niya, minsan bigla na lang po siyang mawawala. Yung pala, tulog na, tinakasan na po kami. Tapos pagka umaga, mangungulit siya. Minsan kakatukin po kami, tas gigisingin na kami. Minsan bigla na lang din po siya mawawala. Tapos bumili na pala ng pagkain. Gustong-gusto po kasi ni Kuya Brooks na laging madaming tao sa kanila. Gusto niya laging madaming kasama. Mas masaya po siya pagka ganun. Si Tita Elena, syempre yung pagiging maasikaso po talaga niya at yung haba ng pasensya niya, hindi lang sa amin, pero lalong-lalo na kay Kuya Brooks and kay Ali. So, si Tita Elena and si Kuya Brooks and si Ali, isa sila sa pinaka-mamimiss ko po dito sa Daet. Syempre ang kalingap din. Dahil malaki po ang part nila sa aming journey dito sa Daet.
ayan, syempre unang-una gusto namin magpasalamat kay Kuya Brooks and Tita Elena sa pagbigay nila ng tahanan dito sa Daet nung nagsisimula pa lang kami. And sobrang thank you sa lahat, sa pagpasensya, sa paggabay sa amin dalawa ni Hana, sa lahat ng bagay. At ayun, syempre, maraming salamat din sa Kalingap dahil binigyan nila kami ni Hana ng chance para mas yung tumulong ba, parang binigyan nila kami ng chance para magbigay tulong para sa mga sa kababayan natin na naghihikaos. So, ayun. Hindi man perfect ang pamilya natin, pero sa kanila ko natutunan kung paano maging buo. Sa simpleng tawanan, sa sabay-sabay na pagkain, at kahit sa maliliit na tampuhan, doon ko na-realize na hindi kailangan maging perpekto para maging masaya.
Life will test you in so many ways. May mga araw na mapapagod ka, may mga plano na hindi matutuloy, at may mga bagay na hindi mo kontrolado. Pero sa gitna ng lahat, may uuwian ka, pamilya. Sila yung paalala na kahit gaano kahirap ang laban, hindi ka nag-iisa, na okay lang magpahinga pero hindi sumuko. And along the way, matututunan mo na ang tunay na lakas ng loob, hindi lang sa pagharap sa problema, kundi sa pagpili na manatiling mabuti, mapagmahal at mapagpatawad. Kasi at the end of the day, hindi naman tungkol sa kung gaano kabigat ang pinagdaanan mo, kundi kung paano ka naging mas matatag, mas mabait at mas mapagmahal dahil dito. Pamilya man yan na laging kumpleto o minsan nagkakalayo-layo, sila pa rin yung dahilan kung bakit patuloy kang lumalaban at naniniwala sa buhay. At doon mo marirealize, kahit hindi perfect ang lahat, sapat na basta magkakasama kayo.